Parang ako yata may diferensya Oo, masama ba buti sa ko? sarili ko. Masama ba diwa ko? Iba na yung diwa ko? Ba't ganito yung nararamdaman ko? Tama po ba? Opo, ganun nga. Ganun ang nararamdaman ko. Parang ako may mali. Kasi wala na ako naiintindihan. Tapos iba na siya bro. Iba eh. Tapos ngayon, one time, yung misis ko nakikinig sa'yo. Pinablock pa nga kita. Block mo yan. Walang ano yan. Parang pinalabanan ko eh. Hinla ka naman ng misis ko. Wala naman kami nito nila Brad Arandella at si Gilby. Wala naman kami nitong pinag-uusapan, Brad eh. Nagkatao lang isang araw na pareho pala ang damdamin namin ito. Pati yung kapatid sa Calgary. Sabi ko, yan, diyan ka pa ba maniniwala? O, hinatulan na tayo. Ano tayo? Impyerno na tayo. Ano na tayo? May impyerno na tayo. Wala tayong gagawin mabuti. Masaya po noon. Iba na ngayon dito, bandang huli. Magbuhat po ng pumanaw na si kapatid na Ellie. Exactly. Doon parang naramdaman ko nagkawindang-windang na bro eh. Malulupit ang ano dito bro, yung mga worker. Malulupit, hindi na sila katulad. Dati ang worker, takot yan bro eh. Ngayon hindi. Hindi. Mayayabang na yung mga worker ngayon. Actually, yan din. Opo. My name is Crisanto, nakuha, local of Saskatoon. Lokal ako ng Guadalupe, 2003. Makati. Nabautismohan ako. Opo, lokal ng Guadalupe, Makati. Taga Makati po ako eh. Ngayon, 2003, April 11, nabautismohan po ako. Tapos, 23 nag-abroad years. ako. 22 years. Opo, nag-abroad po ako sa Kuwait, lokal ng Kuwait. Pagbalik ko, dahil may bahay kami sa Guadalupe at sa San Mateo, sa Sierra Monte ngayon na kami naglokal ng misis ko. Doon na ba misis ko eh. Ngayon, kasalukuyan ngayon, pero wala na, exit na ako dahil wala nang tamis eh. Ngayon, sa lokal na Saskatoon. Bakit naman po kayo nag-exit? Kahit kailan kayo nag-exit? Alam nyo, Brad, ganito yan eh. Teka, kasi medyo umaabante ako, magkakarga ako. Magsasalita pa rin ako. Sige, brother. Alam nyo po, Brad, sa mga viewers, matagal ko na itong nararamdaman, Brad eh. Siguro mga more than 2 years na eh. Parang ang ano ko lang sa sarili ko, na ako yung parang parang kasalanan ko, parang nagkakasala ako, parang ako yata may diferensya eh. Oo, masama ba buti sa sarili ko? Masama ba diwa ko? Iba na yung diwa ko? Ba't ganito yung nararamdaman ko? Tama po ba? Opo, ganun nga. Ganun ang nararamdaman ko. Parang ako may mali. Kasi wala na ako naiintindihan. Tapos iba na siya bro, iba eh. Iba na siya talaga. Tapos ngayon, one time, yung misis ko nakikinig sa'yo. Pinablock pa nga kita, block mo yan. Walang ano yan, parang pinalabanan ko eh. Hinla ka naman ng misis ko. Tapos pagkatapos naman noon, yun nga, wala naman kami nito nila Brad Arandella at si Gilby. Wala naman kami nitong pinag-uusapan, Brad eh. Nagkatao lang isang araw. Na pareho pala ang damdamin namin ito. Pati yung kapatid sa Calgary. Isa lang ang damdamin niya. Nararamdaman niya. Hindi kami nag-uusap. Wala kaming pinag-usapan, bro, na kung ano-ano. Basta yun na yun eh. Bigla na gano'n na lang. Ngayon tong misis ko, nataasan ko mag-post. Post namin yung mga lumabas na kapatid. Nasabay sa piyesta ng Diyos nila. Sabi ko, subukan mo yan. I-post mo yan. Kasi namimiss ko yung mga kapatid na lumabas eh. Mababait sila, mas gusto ko sila eh. Alam bro, lumilingon-lingon. Sige. Ayun, nung ipinost yun. Ilang bro, focus ka lang dyan muna. Apo. Nung ipinost yun, nung ipinost ng misis ko yun, antimano ang misis ko na left sa group kung ano ng bato yung binabalik ngayon nila, di ba? Okay lang yun, sabi ko, wag, pabayaan mo lang. Ngayon, sabi ko, yan, diyan ka pa ba maniniwala? Pinatulan na tayo. Ano tayo, impyerno na tayo, may impyerno na tayo, wala tayong gagawin mabuti. Siyempre, yung misis ko, medyo may ano pa yan eh. Hindi pa umaalis yan doon dahil lang sa post, dahil tinanggal yan, hindi na nga nagdadalo yan eh. Sabi, sinong pipiliin mo? Kung salagang matutuwid tong mga to, matitino ang aral, sana, kinausap man lang siya, kahit siya na lang. Exactly. Yung investigasyon nila. Wala bro. Walang gano'n. Antimano, tinanggal sa group, lahat nasa isa-isa ng binlock na siya, although iba hindi.
Sabi ko, kasasagot ng iba, kasi masasakit na yung binabato. Walang pangalan, pero may mga inaano sa FB. Oh, patama, patama. Napatama. Opo. Okay, sabi. Huwag ka sumagot yan. Kita mo, ikaw, sino ngayon magiging ano sa, paano ang ibig ko sabihin, sino sa atin ang mabuti ngayon? Hindi mo linalabanan na samantalang sila nasa loob. Ganyan yung pananalita nila. Kasi ang hirap dito, bro eh. Etong Brad Gilby Arandella na to, talagang kawawa pamilya, nadamay pati pamilya. Lumabas na nga eh. Ako Ano pa po, bang gusto ko lang po siyang, I am giving the right for Brad Gilby to tell his side of story. Opo. Ayoko magsabi kung ano yung, kasi may mga kinukwento si Brad Gilby sa akin. Pero it's I don't have the right to tell the public about on what is happening, kung ano yung nangyari sa kanya, ano yung naramdaman niya. Karapatan ni Brad Gilby yun. Sabi niya, Tama po kayo. na, brother, gusto kong umakyat sa live mo. Hindi lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mag-meet yung oras natin. Sabi niya. Opo. Ayun, brother, matanong ko lang. How many years ka sa Saskatoon, Canada na? Ano po, nagmula ako dito, sa Canada po, nagmula ako sa Ontario, Toronto 1.5 year. Tapos umakit ako dito para magkapapel. Gaano ka na? 11 years na po ako. 11 years ka na. So, with that 11 years sa Canada, sa loob ng iglesia, kasi iba na yung dati naman, hindi naman MCGI, Iglesia ng Diyos yung pangalan natin eh. Opo, totoo po. Namatay lang si Brad Eli, in-erase lahat nung Doon na siya na. Opo nga eh. Yung legacy ni Brother Eli. Bakit? Ano bang meron kay Brother Eli? Ba't in-erase ni Daniel Rason? Nakakadiri ba si Brother Eli? Hindi po, sa katunayan nga si Brother Eli nandito pa rin sa sa puso ko yung mga tinuro niya. Bagamat nakakabalita ako ng mga ganun-ganong istorya nga, pero mas maganda si Brother Eli, Brad eh. Mas maganda siya magpaliwanag. Yun nga din po yung ipipunto ko eh. Hindi naman tayo sumampalataya because of Brother Eli. Sumampalataya tayo dahil sa aral. Sa aral po. Ang aral ni Brother Eli. Hindi ba? Kaya nga until now, kahit nag-exit tayo, actually, kahit before pa po kayo tumawag, meron po akong 3 kapatid na kaka-exit lang. Yung pong unang nagtumawag sa akin, nag-video call, sabi ko nga nagulat ako, kapatid, hindi ka ba hindi ko na lang sasabihin kung anong gender nung kapatid. Kapatid, hindi ka ba natatakot? Tinatawagan mo si Badong, nakipag-video call ka pa, sabi kong ganyan. Masamang tao si Badong, demonyo si Badong. Tawa siya ng tawa. Ikaw talaga, sabing ganyan. Nag-exit na ako, sabi niya ganyan sa akin. Nagulat ako, matanda pa po sa akin yon. Matanda pa po sa iglesia sa akin. At sa laman. Ayun po. So, ngayon, during those stays ninyo sa Canada at sa iglesia, sa 11 years na yon, yung pagsasama ng mga kapatid dyan sa Canada at sa Kuwait na pinanggalingan nyo and sa Pilipinas, sa Guadalupe, sabi nyo, di po ba, nung time ni Brother Eli, napakasaya natin? Masaya po noon. Iba na ngayon dito, bandang huli. Magbuhat po ng pumanaw na si kapatid na Eli. Exactly. Doon parang naramdaman ko nagkawindang-windang na bro eh. Malulupit ang dito bro, yung mga worker. Malulupit, hindi na sila katulad. Dati ang worker, takot yan bro eh. Ngayon hindi. Hindi. Mayayabang na yung mga worker ngayon. Actually, yan din yung dahilan bakit hindi na ako humingi ng destino. Uling destino ko kasi ni-report ko kay Efren Baking itong si Albert Sibug. Biro mo, sabi ko, Brother Efren, sabi kong ganyan. Susumbong ko po si Brad Albert Sibug, sabi kong ganyan. Kasi po, yung pong bagong kapatid dito sa lokal ng bahay pare, nagsusulisit po siya.
Hindi po Ay, ba bawal, ganun. Brother Eli, yun? Pagka yung kapatid bago, wag nating lalapitan muna regarding financial, patibayin muna natin yung faith niya. So nagkaroon ng hearing. Ang ginawa nitong Ah, persibog na tong walang yana, tong mukhang bakulaw, sabi niya, inilikom niya lahat ng mga kasamang manggagawa na may laban sa akin. Biruin niyo po ilan manggagawa yon. Si Alex Gapas, si Jacqueline Nunad, si Joey, nakalimutan ko yung apelido ni Joey, Joey Diaz, nakakabalik lang na manggagawa noon, na suspindi yun for a long time. Tapos sino pa ba yung mga inano nila? Sabi ko, grabe. pinabayaan ko lang po magsalita. Tapos nagsalita lang po ako dahil nung sinabi nitong Joey Diaz na meron daw nawawalang tulungan. Sabi ko, Ay, paano ganun. sabi ko, paano nagkaroon ng nawawalang tulungan? Madalas ako nga nag-aabono sa tulungan ng lokal. Sabi ko, mga walang hiya kayo. Ikaw, Joey Kinukupit. Diaz, walang hiya kang babae ka. Ang kapal ng pagmumukha mo para pasamain ako. Hindi ba totoo, Joey Diaz, tinulungan kita? Na sinuba mo ako ng 20,000 yata yung sinuba niya sa akin? Grabe. 20,000 or 25,000? Kung di ako nagkakamali. Ni piso walang bumalik sa akin doon, Joey Diaz. Pero meron ka bang narinig sa akin? I still love you. Until such a time na inano nyo ko, pinagtulong-tulungan ninyo ko, pati ikaw, Lea Bararak. Di ba suspendido ka, Lea Bararak? Akala mo ba hindi kinwento sa akin ni Sis Mary Ann Malyari? Ay, ganun. Dami ng ano pala, anomalya, no? Yung pong mga Bro, manggagawa, naging ano po sila, naging mabagsik sila, brother. mabangis po sila, hindi katulad ng manggagawa po dati. Takot sa miyembro. Dahil itatapon sila sa iwahig, eh. Tsaka pag Eh, nagsumbong ang miyembro sa kay kapatid na Eli, talagang may pangil. opo, may pangil po. Eh ngayon po, bro, hindi eh. Yung mga manggagawa, may mga tuta eh. Mababagsik na rin eh. Opo, merong Ang lulupit eh. kasi po ngayon po ang ginagawa nila. Totoo yung sinabi ni Bradley, mga kapatid, tandaan ninyo, pag namatay ako, magsisilitaw yung mga lobo na lalapa sa inyo sa kama. Opo. Yan. Yun nga, na ano ko yun eh. Na tayo. Ngayon, brother, ano kung gusto mong sabihin sa mga kapatid na closet at sa mga kapatid na exiter na kasi exit na po kayo eh. Ano pong Opo. nararamdaman nyo ngayon? Kamakailan lang. Nakaralinggo lang bro. Masamang tao po ba kayo ngayon? Nagsasalaula po ba kayo ngayon, kapatid? Eh, sabi nila, ano daw eh, wala nang gagawin matinod. Ano na eh, impyerno na bro. Hindi. Dala ko pa rin yung aral, malibang may iba doon. Pero nandito sa puso ko. Opo. Sa puso ko pa rin bro. Tsaka, bilang ano, yung mga closet, hindi mo mararamdaman pagka ano bro eh, pagka nasa loob ka pa. Lumabas ka, mapipil mo. At saka Kasi kung nasa loob ka pa, may sinasaalang-alang ka, ano kay 50-50 kayo, agaw attention ka, ganun. Eh, desisyon ko to. Desisyon namin, natangay ko nga lang yung asawa ko dahil talagang, pero ngayon naniniwala na siya. Kung ano totoo. Kasi, ano eh, milk na mo. kasi unang-una, iba na talaga bro ang nararamdaman ko eh. Biro mo, pupunta lang ako sa garahe para magpa-picture, sabihin ko dumalo ko, pero hindi na ako, nakikinig lang ako ng phone patch. Wala na po sa puso ko. Mabigat na. Kasi nga po, ako ganyan din po, ganyan po yung naramdaman ko. Sinasabi ko yun eh. Ang confident ko po, ang pinagsasabihan ko po ng nararamdaman ko actually, pati kung gusto ninyo kung ibagsak, Danya Rason, isa lang ang nakakaalam ng lahat ng baho ko. Si Sis Mary Ann Malya. Yan, binigyan ko na kayo ng hinta kasi sa kanya lang ako nagko-confess. Ganun, meron kang testigo po, no? Opo, ni Brad Josel Malyari. Kasi ganito po, meron ako sinasabi sa kanya, at siya, sabi ko, Kapampangan po kasi yun, yung kapatid ni Brad Josel. Kapampangan kami. Sabi ko, at siya, tawag doon. At siya, sabi kong ganyan, bakit ganito? Sabi kong ganyan, bakit iba na ang iglesia ngayon?
Bakit ginagawang game show imbes na mangaral? Ba't di nangangaral si Kuya? Tapos puro Bro, magsasarado lang ako ng lona. Saglit lang, diyan ka lang. sige brother. Habang may ginagawa yung si Crisanto Sagrado. Biruin niyo po, 22 years po siya. From lokal ng Guadalupe, lokal ng Saskatoon, Canada. Ngayon po nag-exit na, last week lang nag-exit. At mga kapatid, sabi nga po, ang nararamdaman ko, bakit ganito ba akong tao? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Ibang diwa ba ako? Mga kapatid, pareho lang. I felt that same thing as well when I was still in the church during the administration. Ano pong gusto ipabatid po sa inyo? The feeling that you are feeling right now is valid, mga kapatid. Yung pong nararamdaman nyo, valid po yan. Na iba na po ang iglesia na yan, mga kapatid. Hindi na po yung iglesia na minahal natin sa matagal na panahon at pinagtuunan natin ng resources, ng panahon, ng dedication. Actually bro, may mga nauna pa sa akin eh. Kumbaga huli lang ako eh. Opo. Ay, hindi pa po Yung kayo, sila ba? Hindi pa po kayo huli kasi marami pa pong to follow. Opo. Eh yung mga nauna sa akin sila Brad Ariel. Stanislaw yan eh. Gusto ko sila makausap noon eh. Sila, yung mga nauna ka Brad, sila Brad, yung mag-asawa. Radino. Hindi po. Sino ba to? Kasi mga kapatid na nauna, gusto ko sila makausap eh. Nanonood. Kaya lang nahiya ako lumapit. Nanonood po si Brad Ariel Estanislao ngayon, sabi niya, Brad Badong, kilala ko yan, Brother Chris, matutuwid po na kapatid yan. Dito sa Saskatchewan. Uy, nakakahiya naman, wag naman ganun. Wala man lang ako sa kalingkingan ng mga kabutihan niyang kapatid na yan. Kaya isa ako sa titindig kung may mag-aakusa dyan sa kapatid na Crisanto Sagrado. Ayun. Brother, Si Brad Ariel. meron lang ako sasabihin na. Kasi ganito po, alam niyo po mga kapatid, napakarami po talagang lumalabas ngayon na matutuwi ang pananampalataya ng mga kapatid. Marami po mga kapatid. Ngayon, para sabihin ninyo sa amin na mai-share kami, sino ba kayo para magsabi kung sino ang maiimpyerno at mapupunta sa langit? Kayo ba sigurado kayo? Ikaw, Jok Blasa. Sa ginagawa mo bang yan na pakikiapid, maliligtas ka? Biruin mo, walang delikadesa mo. Dalaga na yung mga anak mo. Dalaga na yung panganay mo. Tapos, makikipag-niigan ka, makikipagbembangan ka, makikipagplok-plokan ka kay Mrs. Principal. Sa kayo anong dangal meron kayo ngayon? Tapos ikaw bang maliligtas ngayon, Dan Rason, na rapist, na na scammer, na manunuba? Ikaw bang maliligtas ngayon? Ikaw bang maliligtas ngayon, J.R. Rason, Daniel Rason Jr., na rapist din? Kung paano rapist yung lolo, ganun din rapist yung apo. What do you expect? Kung kayo ang maliligtas, saan kayo maliligtas? Pero hindi kayo mapupunta sa langit. Yun lang ang masasabi ko. Yun lang nga, opo. Alam mo Brad, sabi ko nga sa misis ko, sa kanila, wag na lang natin silang sagutin ng although hindi naman sinasagot. Kasi mamaya, may mga nararamdaman sila na nasa loob na katulad din nararamdaman natin. Opo. Tama. Sigurado po yun. Yung pong nararamdaman ninyo, nararamdaman ng majority ng kapatiran. Palagay ko,
yung instinct ko bihirang pumalya. Brad Josel, alam na alam mo 'yan. Nilalabanan mo lang, Brad Josel. Sabi ng Biblia, if today you hear his voice, harden not your heart. Tama. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso kasi baka sabihin ng Panginoon, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay, hindi kayo nakinig. Inyong Yun iniunat nga po. na wala ang buo kong payo. Kung magkagayon, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang kanilang takot ay dumarating na parang bagyo at ang kanilang takot ay dumarating na parang ipu-ipo. Parang ipo-ipo. Tatawag sila sa akin, hindi ako makikinig. Brad Josel, hindi ba nasa doktrina yan? Binabasa-basa nga natin yan eh. Kaya nga natatakot yung mga nagpapadoktrina. Baka darating ang punto tatawag tayo sa Diyos. Hindi na tayo pakikinggan. Bakit? You are an accomplice sa ginagawang kawalang-hiyaan ni Danya Rason. Brad Josel, I know in my heart and I know that you know in your heart as well na hindi na yan ang totoong iglesia. Ate Ranza Manabat Malyari, Sis Mary Ann Malyari, Sis Marie Malyari, sino pa ba? Brad Don and Sis Listel Capulong, alam ko, hindi na rin kayo masaya. Naririnig ko yung pinag-uusapan ninyo. At alam ko na marami kayong saloobin kay Arlene Pokpok Rason Silver Swan. Yun. Grabe. Opo. Alam mo bro, ano yan, eto pinaglabanan ko to eh. Nakipag-usap pa nga ako sa mga worker na ano eh, na yung pakikinig namin mga driver dito, kasi madalang na lang nga kami sa lokal. Noong una pinuputulan kami, hindi kami napagbibigyan eh. Netong huli pinagbigyan na po kami kasi kinausap na ako ng manggagawa. Tsaka yung mga nagmamanggagawa doon, kinausap na ako. Ayaw ko talagang masayang yung 23 na kulang-kulang na taong ko dito sa loob na iglesia, bro. Parang natatakot ako eh. Ngayon, pinagbigyan naman nila ako, bro, na gamitin na ang Zoom, phone pads. Okay naman, nakakadalo naman po ako na doon. Kaya lang wala na po, natamlayan na ako. Wala na, hindi na maano sa damdamin ko makinig. Naka-on na lang po yun. Maano lang ng aking asawa na nakikinig ako. Nag-phone pads ako. Makikita niya po yun doon sa may laptop niya eh. Nasa Pilipinas po siya ngayon eh. Alam niyo po ba, Brad Crisanto, hindi lang po kayo, 22 years na kayo, di ba? 22 years na. Opo. Alam niyo po, meron po sa atin, 50 years na po sa iglesia. Grabe po, no? Hindi na po, ino-open na lang po yung Zoom link, pero hindi na po. Para lang po kunwari. Attendance. Oh, yun. Kaya kita ng Danya Rason. Ewan ko lang pagka ang dami, pagka ito ang nakumbinsi ko magsalita, ewan ko lang. At hintayin nyo lang, sige, laitin nyo ng laitin si Badong, Danya Rason, at the more na nilalait niyo si Badong at pinapasama, lalo lang magkakaroon ng interes itong mga matatandang kapatid na titindig para kay Badong. Para kay Badong ba yung pagtindig ninyo, Brad Crisando? Hindi. Ang pagtindig ninyo ay para po sa katotohanan, hindi para kay Badong. Sino ba si Badong? Opo. Kilala niyo po ba si Badong? Hindi. Mukhang tae lang naman si Badong eh. Opo. Sa katunayan niya, pinablock pa nga kita. Kaya lang talaga yung katotohanan talagang dapat manaig eh. Correct. Brother, sang-ayon ka ba mukhang tae si Badong? Ano pa? Sang-ayon ka ba mukhang tae si Badong? Mabuti nga may taong naglalakas loob na isiwalat itong mga katiwalian sa loob para makising sa katotohanan kasi mahirap ang katulad mo bro pag uwi mo sa Pilipinas. Mahirap yan bro. Ninoy, di ba sinasabi ko sa iyo Ninoy Aquino ka? Kayo po yung nag-message sa akin na manini. Ako po yun. Oo. Yun. Mahirap po katulad nung may kasama ka pa pala dyan na isang kapatid na sinipa na ng amo. Amo mo mabait, magaling, ang ganda. Opo.
Mabait po siya. Inano ng ano yan, inano ng Panginoon yan para sa iyo, para siyempre wala ka namang ginagawa. Tsaka master of ano ka eh, jack of all trade eh. Master of None. Master of none. Yun, natutuwa ako, Brad, kasi nakikinig ako sa ano, may nakukuha ako na saka si CJ Perez, galing nun ha. Mhm. Na ano rin yung ano ko dun ha, Meron pa isipan po, ko. meron pa pong isa na pakinggan po ninyo, yung Doc J. Lawrence, yung nire-repost ko. Yung ano, yun yung nakasalamin na matandang kapatid, yung magaling sa computer. Oo, yung magaling sa computer. Manggagawa po yun. Ang galing din nun. Po. Manggagawa. Galing Opo. din nun. Naku, hintayin nyo lang po yung iba niyang i-expose. Naku, mga kapatid. Sabi ko nga po, ito yung sinasabi kong manggagawa. Grupo yan ng manggagawa na mag-e-expose. Oo. Grupo yan. Siya lang yung naka-front. Ang galing nun. Grupo pala to. Ito lang nakaharap. Pero medyo mahalumanay siya. Hindi siya brutal na katulad mo eh. Mahalumanay siya. Kaya nga po ano po ako, sabi nga po nila, barumbadong. Ayos lang po yun. Kasi kapatid na Eli nga, ganun din naman eh. Kasi kailangan nating Galit ka, di ba? kailangan nating paghagupitin itong mga walang yang KNP na to. Ay, grabe nga eh. Puro ano na lang eh. Puro ayon na lang eh. Oo. May Kasi isip naman sila eh. nung ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya sa mga parisit, mga skriba, kayo'y sa inyong amang diablo. Alangan naman sabi niya, kayo'y sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Hindi po. Ano yun? Pasigaw yon with emphasis. Kayo'y Apo, yun. Dapat pasigaw. Oo, pasigaw yon. Galit ka. Oo, ganun ang Panginoong Hesukristo. So, Di ba pag binabanggit ni Brother Eli, pagalit? pagalit, yes, pagalit. Natatandaan ko po yun eh. Kaya nga bawal magbawas ng quit, kudlit, Apo. bawal. Kasi mag-iiba yung meaning ng Biblia. Tama po. Ayun. Tama po. Ngayon, brother, ano yung masasabi, maipapayo nyo ngayon sa mga kapatid na closet muna? Yung closet po, opo. Na pareho ang naramdaman ninyo na, di ba, naramdaman nyo for so long a time na masama ba akong tao? Bakit ganito yung masama ba akong kapatid? Bakit iba yung nararamdaman ko? Meron ba akong masamang espiritu? Iba na ba yung diwa ko? Bro, ganito yan eh. Yung mga closet, medyo agaw po yan eh. Si Brad Padong, mabuti nga may taong ganito eh, si Brad Padong eh. Nasisiwalat yung hindi ano sa iglesia, yung mga katiwalian sa iglesia eh. Ngayon, yung mga closet na yan, bro, sarili lang nila yan, bro eh. Alanganin po talaga sila. Alanganin. May mga nakakausap yan. Alanganin yan. Medyo gusto na nilang umiskerda, Opo. may sinasalang-alang pa dahil natulungan siya nitong isang kapatid na to, natulungan siya ng isang kapatid na to. Ngayon, kung gusto mo lumabas, labas ka. Itong kapatid na to, bilang magkaibigan na lang, wag na lang bilang magkapatid. Ngayon, kung ay hindi nila matanggap, bahala na sila sa buhay nila. Kinausap naman. Correct. Ngayon po kapatid, ano naman po ang maipapayo ninyo sa mga kapatid na katulad nating mga exiter? Yung mga kapatid po na exiters, huwag tayo papadala sa hinatulan na bagamat tayo lahat hinatulan na ng tao na maimpyerno tayo, wala tayong gagawin mabuti, pero nagkakamali sila. Correct. Nagkakamali sila. Karamihan, hindi lahat, dala-dala pa rin sa puso yung mga doktrina dati, pero may naliwanagan na ako dong tatlo na medyo santabi ko na yun Hindi lahat, pero natuto na tayo nung una pa May takot tayo sa Diyos, bro. Tama. Takot ako sa Diyos Takot ako sa Panginoon Kahit na sabi mo lumabas ako doon, natatakot pa rin ako, bro. Hindi ako gagawa ng kung ano-ano pa, bro Wala na I'm 53 years old na, bro. Opo. Sabi nga po nung dalawang kapatid na nakausap ko kanina na newly exit lang din from abroad din po sila. Yung isa sa US, yung isa
Australia, yung isa sa Singapore. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, wag po kayong wag po sana kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ay hindi po, malabo po 'yon. Opo. Alam namin ng Diyos. Hindi po tayo lumabas sa totoong iglesia ng Biblia. Lumabas tayo doon sa iglesia ni Daniel Pacifica Palaypay Rason. Tama, mga kapatid. Alam mo, brother, kahit na ako lumabas, exit na ako, nananalangin pa rin ako, bro. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Gagawin ko ba yung paglabas ko, babaliwalain ko na, gagawin ko na yung gusto ko. Hindi, bro, may takot ako. Yung mga nauna pang, ginagawa ko pa rin yun. Dapat naman may Panginoon naman, bro. Andun siya. Opo. May Diyos talaga.